Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong ulat ng GMA News, no? At ng tabloid. No, kasi meron pong sinabi dito ang AFP, no? At ganun din po, meron na naman pong sinabi si General Malbil, no, ng PMP chief. At isasama natin dito yung bagong attack dog ng mga maisog ni Digong. Kasi alam niyo naman, may isa na naman po silang inilabas, no? Isa-isa po 'yan. No, kumbaga meron po silang ano niyan, yung laboratory na kung saan may experimental item sila dun. 'Di ba? Ang pinaka-leader nung laboratory nila yung ano nasa mid tuloy ako, yung babae diyan sa LA, no, yung Luka-Luka, at yung kanya namang mga boss yung nandun sa Pilipinas. Ay, alam niyo na kung sino yon, yung mga samahan ng mga nanlolokong inchik. Napanood ko po yung latest video na naman nun, yung second attack dog nila, yung babae naman ngayon, na nandun pala sa SM na ini-interview. Baka gustong magkaroon ng another show tulad ng mga bugok na vloggers. Mabibigla kayo sa katangahan ng babaeng ito, no. Pinasa po sa akin, no, nanghingi po ako dun sa mga kasamahan nating mga vloggers and influencer, no. Alam niyo naman, siguro napanood niyo po yung live ni Lola Carclea kanina. Ilang po kami na nag-akyatan dun sa live, no. Nakakatuwa po, sa totoo lang, ito hindi po pagiging hypocrite o pagsisinungaling. Yung pong nasamahan kong group chat, no. Hindi naman po grupo, walang grupo. Tama po si Mami Peng, wala pong pangalang grupo yung, kundi ginawa lang na chat para mag-usap-usap, no. Naging parang isang buong kapamilya. Yun yung mga sinasabihang mga bayaran daw po. Pero sa totoo lang, wala naman kami nakukuhang cheque. Kami pa nga ang nagbibigay ng cheque. Tapos inaakusahan ka na ikaw ay bayaran. O ayan, namatay na naman Ilora tong aking laptop. Itong MacBook Air na to, ang sarap basagin. Di ba, nakakatuwa po yung collab kanina kasi talagang natural, no? Kulitan lang, sausawan. Pero yung po nga, totoo po yung sabi na ako po natutuwa at ako isinama doon kasi kung pwede kang mahinahanap na article o whatever na gusto mong i-content, na isi-share po nila, no. Napakagandang samahan, sana hindi magbago, walang mainggit, walang magtampo, no. So hopefully ganun ang maging norm na lang, no. Na nagpapasalamat ako at ako'y naisama dun. Actually, ayoko ngang pumunta sa mga ganyan-ganyang mga chat-chat kasi I want to be independent. Pero minsan nakakatuwa. Sana magtagal, no? Magtagal. Okay. So, bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa live chat box ng ating video premiere and live stream, no. I-mention po natin yung iba, yung mga malimit nating makasama sa mga ating live stream at video premiere, no. Nandiyan po si Ilora, si Kai, si Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales, Norte, Visayas at Mindanao, except sa lugar ng probinsya ng Davao City na province of Fujian, China. Sa ating mga men and women in uniform, saludo po lahat sa inyo that they are protecting our freedom, and freedom is not free, no. Sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, sa mga ordinaryong manggagawa, sa mga OFW, shout out po sa inyo. Recognize natin ang inyong mga kabayanihan at kasipagan, yung mga totoong lumalaban sa hirap ng buhay. Hindi yung palaasas sa mga government subsidies, yung hingi ng ayuda. Okay, nandyan din po si Ate Beth M, si Ate Wana Beth, si Miyu, si
Ana, si Trun, si Ate Maite Baisa, si Maritel T, si Mami B, no? Nakakasalubong natin sa mga LS, si Priscilla Acepcion, si Lorna Rafael, si Suset Ballesteros, si Doc Pelly, sa mga Friends for PBBM, kay Mamita Star Talk, sa kanyang mga kasamahan dyan po, no? Kay RTC Natics, kay Real Talk Chicago, no? Naka-subscribe po ako doon. Kay sino pa ba nakakalimutan natin, no? Baka may magtampo, si Ilocana ka na, si Carclea, si Hattori, si RN Tusens, no, sino pa, si Ninita Arceo, no, lagi yan dyan. Oh. At ganun din po sa iba pa. Pasensya na kung di ko na kayong maalala, ang dami nyo na no? Pero yung malimit ko po kasi nakikita yan yung mga pangalan nila. No, si Ate Rebecca Lagmay nandiyan pala. Si Marie Chris Hernandez, no. Okay, so ito na po. Naalala nyo itong si Delulong Siyo nga na designated takas, di ba yung huling-huling rant niya, no? Actually, sinabi ko na yan sa inyo, it is just her diversionary tactic. It is just a drama sa kanya na para hindi po siya masita, no, mabatikos doon sa kanyang pagtakas papuntang Germany sa kasagsagan ng Carina Storm, dinadivert po nila. Magaling po silang mag-divert, no, ng mga istorya, no? Kung gagawa sila ng mali, hahanap at hahanap sila ng ibang istorya, ibang grupo o ibang tao para po hindi sila masisi. Kumbaga, ayun ang pag-usapan nyo, wag ako, no? Kasi ako Duterte ako eh. Kami lang ang may karapatang magsalita, no? Wala kayong pakialam kung ano man ang gawin namin. Kasi kayo, mga hampas lupa lang kayo. Yung po yun. Ang style po ng Duterte is they will intimidate you. They will plant an idea to the minds of the people na ikaw ang may kasalanan. Na pag binira ka nila, pinagsalitaan ka nila, ikaw na ang may kasalanan at matatakot ka, ma-intimidate ka. Kasi nga, Duterte sila. Yung po yun. Kinakatakutan po sila. But not this time, dudes. May pumapalag na po. Unang-una, 'di ba? Balikan natin ang example si Duterte, yung buhay pa yung kanyang maisog-maiso, ayun na yung gikan sa China para sa China, 'di ba? Binira niya ang House of Representatives. Ano ginawa ng House of Representatives? Binakbakan din siya. O, 'di ba? After that ranting-ranting ni Digong, akala niya mapapatahimik niya ang HOR, mapapasunod niya, bibigyan ng CIF yung anak niya, pero the HOR and its leadership through Speaker Martin stood up o stand up against him. 'Di ba? 'Di ba? Tumigil siya. Kahit na anong bakbak niya, sabi niya, you are a rotten institution. Hindi niya alam yung anak niya nandoon. 'Di ba? Congressman, yung Pulong Duterte, yung may butiking tato. Oh, tapos nalaman pala na meron palang 17 billion na pondo para daw sa DPWH, pero walang nangyari sa 3 years, naka-accumulate ng 51 billion. Hindi ma-explain kung ano yon. O, di ba? Kita mo? Akala niya nung tatay nitong ito si Bulaan, si propeta ni Baal. Akala niya magiging tahimik ang HOR. Hindi po ngayon. Akala niya weak ang leadership ng HOR. Yan ang tingin mo. O, pinalagan ka. Kasi nung time niya bilang presidente, lahat ng sabihin niya, ayun ang batas. Pag sinabi niya, ganun, di ba? Wala na, tahimik na. Hawak niya ang kongreso eh. Ngayon, wala ka na sa pwesto. Anong naging nangyari doon? Nagpulusan yung iba nilang mga kapartido sa PDP nila. Di ba? Ilan na nga lang sila. O yung latest, no? Si Senator Tolentino. Ala na pinalayas ni Robin eh. Kaya pala pinapalayas kasi iba ang kanyang takbo, iba ang kanyang posisyon sa West Philippine Sea. Yung PDP ni Robin, pro-China nga ba? Kasi ang gusto, bilateral talk. Ayaw pa implement yung 2016 arbitral ruling. O, tignan nyo, yung isang RIP dyan, yung Subi RIP, natayuan na ng establishment ng China. Imposible namang naagaw yan kay PBBM.
2 years pa lang, full 2 years pa lang ang presidente, ay natayo na eh. Ang dami ng establishment doon eh. Imposible. Sino yun? Malay nyo, panahon ni Noynoy o panahon ni Duterte. Di ba? Ganoon kagago sila. Matapang lang sa pamanalita, pero wala sa aksyon. Wala ngang masabi sa West Philippine Sea. Yung tatay ang sabi, pamigyan nyo na yan, tubig lang yan. Papel lang yan, punitin ko pa yan. Pero nagsalita siya, mag-jet ski ako dun. Yung pala, joke-joke lang. Kasi mga siraulo kayong mga Pilipinong naniwala sa kanya. So therefore, nahuhuli sa sariling bibig, sa sariling pananalita, ayan, wala nang naniniwala ngayon sa inyo. Pati yung anak niyang bunso, mananampal daw ng general, ba't di ginawa? Yung pala, pangarap lang. Buti nga pangarap mo lang, maganda gawin mo para magkaalaman. Puro dadarin lang naman yung anak niyang bunso na meron ako mga article nabigyan natin ng separate content. Yung pulong, walang masabi, tahimik. Itong VP Presidente, di ba? Walang masabi sa West Philippine Sea, walang masabi sa issue ng Pogo. Tapos tumakbo sa Germany, ano ginawa? Nakita natin, nakipag-picture sa mga maisog. Di ba tulad na sinasabi natin, itong maisog ay destabilization group. So therefore, party siya ng destabilization group. Di ba? Tama, mali. Tapos nung ni-recall lang yung 31. Sinungaling pa eh. Di ba? Sinungaling eh. Bakit? Yung unang letter niya na about the relief of 75. Of 75, kinuha na, nirelief na. Pero anong sabi? 31 lang ang kinuha sa kanya. Meron pang 45 na tira. Mismong sa bibig niya rin nang galing yun because of that second letter. Doon sa last page, sabi niya, postscript o yung PS. May kasamang balik pa itong 45 mo. Mag-antay ka ng another letter. So therefore, yung 45, yung sinasabi niyang 75, hindi totally kaagad-agad tinanggal. Yung 31 lang ang ni-recall, tapos may 45 pa siya. Di ba? Naglintayan na siya doon. Tapos nung maraming sinasabi si Marbil nagpa-media, ano magagawa mo? In-interview ka ng media eh. Di ba? Palibhasa, pag si Tamilmi lang na interview, walang may sagot. Kasi impromptu, hindi scripted. Hindi walang babasahing mga yung script. Di ba? Na hindi pa siyang nagsulat. Nakita nyo naman, di ba, yung itok-itok niyang video. Impromptu yun. Tinanong siya, what can you say about the SONA of the president? Yung second SONA. Wala nga thought. Walang konteksto. Yung pinagsasabi ng gaga na yun. Kung panoorin nyo maigi, punta kayo kay Boss Top 1, nandun yun. Hanapin nyo na lang yung mga video ni Boss Top 1, lagi niyang ini-include si itok-itok. Di ba? Kung uuriin nyo, kung talagang pakikinggan nyo ng buo yung pinagsasabi niya, there's no sense of thought. Wala. Walang context. Thoughtless. Pinaikot-ikot niya lang. Kumbaga, yung mga nandun, baka sabihin, tanga naman nito. Wala akong naintindihan sa sinabi. Ba't mo pa kasi in English? Hindi ka lang yata sanay mag-English. Bakit tinagalog mo na lang para at least mabigay mo yung main idea ng gusto mong sabihin. Pero, kung ano lang yun, intindihin nyo, she is having a hard time magsalita ng English pag walang script. Parang ako lang yan. I was not born an English speaker. Di ba? Bakit nakakahiya bang magsalita ng Tagalog doon? Kasi puro sila nag-i-English. What for? Pagdating kung sakali man tatakbo siya ng presidente sa 2028. Walang aati ng debate yan. Kaya pala, nung BP debate, hindi siya umaaten. Hindi walang kwenta yung debate. No? Ako tuwan-tuwa pa. Huwag nang patin dyan si Sara, maski na makipag-debate siya dyan, mananalo't mananaro pa rin siya. Di ba? Kasi popularity. Yung pala ngayon, napatunayan natin, wala pala talaga ito. Kaya ako, questionable yung pagiging abogada niya. May ano bang kaso yan? May nahawakang kaso? Di ba mga kababayan?
Kayo ba may nabalitaan kayong hinawakan niyang kaso? Siya mismo yung abogado. Ano ba siya? Trial attorney? Defense attorney? Ganun? O corporate lawyer? Ano? Di ba kasi tatay niya, ang tagal humawak ng Davao City. Baka naman ganun-ganun lang. Di ba, Elora? Kaya ako, nagtatanong lang ha. Ako duda po. Duda. Duda sa pagiging abogado. Na hindi ka siya makapag-cite ng mga batas eh. Buti pa si Lenny, nung ini-interview, hindi may naipasa akong 2 batas eh. Ano nga ba yun? O, di ba? Hindi niya nga lang maalala. Buti yun may naipasa. Si Tamilmil, walang naipasa. Anong naipasa? Kawalang hiyaan ng pag-uugali. Maton po sila. Street attitude. No, maton sila eh. Parang yung mga siga sa kanto, nagiinuman lang. Ay, halika nga dito. Bilan mo kami ng isa pang case ng beer. Pag di mo binilan, bugbog ka. Ganun po ang Duterte, they will intimidate you. Kaya nung nagbigay siya ng 4-page, yung open letter kay Marbil, akala niya, hindi siya papalagan. Akala niya, tatahimik na ang tao. Na hindi ko kailangan ng security guards para makapagtrabaho. Ganun ang mga banat niya. Di ba? Matapang na pananalita. Kung babasahin niyo yung kanyang 4-page open letter, 6 issues yung nandoon, akala mo, ang tapang talaga. Matatakot ka, manginginig ka, Elora. Ay, nanginginig ako. Nandiyan si Sarah. Baka kainin ako ng Fiona. Ang tingin niya sa akin, enchilada. Di ba yung mga Shrek, ang pagkain nun, ano ba yun? Parang enchilada. Sunog na enchilada. Anong sabi ni Chicken? Hoy, pangit ka. Akala niyo wala na yung chicken ko dito ha, Elora. Oo. Sabi niya. Di ba mga kababayan, no? Kaya ngayon, sabi ko sa inyo, pinalagan sila. Di ba nung lumabas yun, naglintaya siya? Ano ang na-research sa kanya? That she has a battalion. Sa military, sinabi ko na to sa inyo. Meron siyang 1 batalyon na security guard. Ilan ang batalyon? It consists of 400 to 1,200 soldiers. 1 batalyon. 433. Ilan lang ang kinuha sa kanya? For the meantime, 31. So, she still have 402. Kasama na ang mga AFP personnel dun Nakita mo yan? Akala mo, hindi ka madidibang. Akala mo sapat na yung 4-page letter, open letter mo kay Marbil? Doon ka nagkamali, Tamilmil. No? Kasi people are fed up with your sanggano attitude together with your siblings and your father. Na akala nyo pag nagbitaw na kayo ng salita, takot na takot ng tao sa inyo. Ngayon, hindi po. Because of your audacity that you feel you're the only one who has the authority to say this and that. Hindi po Hindi na ngayon. Hindi na kayo kinakatakutan ng tao. Hindi yung giatay ibig kita dyan. Ganon, wala na po yun. It is just parang nasa teatro ka lang. Matapang sa labas pero basag sa loob. Ganon po yun. No? Hindi nga kayo makapag-follow through. Diba? Akala nyo titiklop si Marbil? Akala nyo sa pananalita nyo, titiklop sila na hanapin si Kibuloy? Hindi po, nakabantay po sila sa inyo. Hindi yung porket kaibigan nyo na si Kibuloy, okay na yun. Kaya pala gustong gusto nyo na ang mga bodyguards nyo o security detail nyo ay mga taga Davao. Hindi po sa yung marunong magbisaya, hindi. Kaya gusto nila kasi gusto nila kontrolin. Bakit? Di ba nga, napatunayan ni General Torre, yung PRO director ng 11, PRO 11 director, dyan po sa Davao Province, na yung 2 logbook, dyan po sa isang bayan dyan sa Davao, na dinodoktor. Kita nyo? Dinodoktor yung mga logbook ng mga report ng krimen. Kaya pala, second safest city
ang Davao noong 2023 sa Southeast Asian countries. Yung pala, doktor. Dapat ipakita yan ni General Torre doon sa nagbigay ng award sa kanila na these are doctor. Yung kanilang mga inuulat ay doktor. Magaling po silang magdoktor. Surgical doctor siguro ang mga hinayupak na Duterte. O, di ba? Pinapalagan sila ngayon. Si Marbil, umaten sa Senado. Kinontra niya yung KOJ Singh Haliparot na babae ang tapang-tapang. Akala mo nagbabanta pa siya. Umakyat ka ng bundok. Umakyat kayo ng bundok. Try it, dude. Di ba? May bago na naman silang naratiba, mga kababayan. Itong si Bato, kupal talaga yun. Kaya wag niyo pong iboboto si Bato dahil wala pong patutunguhan ng Senado. Dahil right now, the Senate is, those are bunch of clowns. Sana naman sa 2025, mga totoong mga legislator na mapunta dyan. Hindi kikiling sa dapat apolitical. Yung apolitical, ibig sabihin, wala kang proprotektahang yung pamilya. Tulad ni Bato, si Robin, si Go, si Amy. Sinong pinoprotektahan? Si Quiboloy at Duterte. Dapat, pag naging senador ka, legislator ka eh. Diba? You have to legislate law. Kung minsan maghihiring ka, sabi mo in aid of legislation. Pero dapat, it should be proper. Hindi yung para lang, oy, teka muna. Si Quiboloy, kakampi ko yan. Laki ng donation sa akin yan. Laki ng funding sa akin yan. Kailangan kong depensahan yan. Ganun di ba? Nakita niyo yung punto? O balik tayo kay Tamil Mil. Nung pinalagan siya na-discovery na 433, isang batalyon. Bakit mo kinakailangan ng isang batalyon? Oh, ayan na naman sila, yung mga senador, nakakampi niya, na mga spokespersons niya. Tingnan nyo ha. May mga spokesperson siya. Hindi niya madepensahan sa sarili niyang bunganga. Lahat na lang dinadaan sa scriptwriter. Ha? Hindi niya dinepensahan bakit ka nagkaroon ng 433. Ang rason niya lang noon, bago siya maging VP, maswear in, sabi niya, I want my own presidential security group. Just in case merong mangyari sa eleksyon at hindi pagkakaunawa ng presidente. Pinagkaloob sa kanya. Pero yung pala, 433, including the AFP and PMP, ang naipunta sa kanya? Ang tanong, sa kanya lang yun o sa buong pamilya niya? Sinabi niya pa kay Marbil, doon sa open letter niya, ako lang ang makakadetermine paano na maging safety ang pamilya ko. Oh, naman pala eh. E di mag-hire ka ng sarili mong bodyguard na hindi babayaran ng taong bayan. Ikaw pala ang nakakaalam eh. Diba? Huwag mong gamitin yung AFP at PMP dahil yan ay pasahuri ng taong bayan. Tama, mali. The audacity, yung pagyayabang. Diba? Binigyan ka ng security details. Alam niyan nung nagbigay sa'yo kung ano ang dapat at nararapat. Ha? O ngayon, yung isang vlog natin dyan, kailan lang, na-discovery pa, nilabas ng COA, o bumanat nga si Gadon sa kanya. Walang political harassment dito. Sabi na rin ng ilang mga mambabatas, wala siyang kakamping congressman. Isa lang ang kakamping niyang congressman. Dalawa pala. Yung kapatid niya, saka yung Duterte youth, na dinedepensahan siya. Diba? Yung Duterte youth, dinepensahan siya. Pumuntang Germany, hindi daw siya epal. Really? Hindi epal. Ganon. So, ang tingin mo, yung mga politikong tumulong, no? Yung pinakita ang presensya nila doon ay epal. Yun lang naman ang panlaban nyo eh. Diba? Hindi siya epal eh. O kung hindi pala siya epal, ba't siya tumakas? Kung hindi siya epal, dapat nandun siya sa opisina niya, nagmamando. Hindi yung nandun ka sa Germany, nagmamando. Umaten ka ng maisog meeting. O, ano ginagawa mo? Habang binabagyo ang kababayan mo, ikaw naman nakikipag-meeting sa mga destabilization group. Diba? Nakita nyo? Kung gaano siya kagago. O, yun ang hindi niya madepensa ngayon. Kaya ang ginawa niya, binaling niya kay Marbil. Lagi ang pulis ang sinisira nila. Laging pulis ang sinisisi nila. Yan po ang mga Duterte. Ang gusto lang nila, yung pulis nila na pwede na lang diktahan. Hindi pwede yun. Di ba? Pati nga si Bato, dun sa hearing, nakikiusap kay PMP chief. Kung ako kay PMP chief, no, I'm not gonna give it to her. Bahala siya dyan. Yan ang ibinigay sa kanya, tanggapin niya. Hindi pwede yung lahat na lang ng request mo ibibigay. Lahat na lang i-accommodate ka. Ano ka? Napaka-special mo? Diba? Wala ka naman talagang mandato. Kasalanan ba namin na marami kang kaaway?
Kasalanan ba namin na maraming gustong insurgents ang tigiin ka? Ha? At drug cartel at mga drug lords? Tanongin mo ulit ang tatay mo, sinabi ko na yan eh. 'Di ba? Yung tatay mo nga nagkanlong ng drug lords na si Michael Yang, ginawang economic advisor, yung pala lulustayin ng pera ng kaban ng bayan. Para mali. 'Di ba? Si Polong, ano pa? Hindi nga kayo nakabayad ng utang ng bayan eh. Sabi po yan ni Recto. 'Di ba? Pinalobo ni Digong ang utang ng ating bansa. Dinoble niya ang utang ni Pinoy. Ngayon tayo ang magbabayad, ang Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin niyo, naghihirap kayo. Tanungin niyo si Digong kung naghihirap siya. Tangina. Kung naghihirap, dapat umaksyon na si Digong. Dapat, naghihirap pala yung mga kababayan ko, ay tulungan ni Bongbong. Ibenta ko nga itong aking ano ba yun? Yung lugar na pahingahan namin, parang resort namin, na available lang sa pagsakay sa gagamit ka ng helicopter para makapunta doon. 'Di ba? Naghihirap pala sila. Bakit pumunta yung buong pamilya ni Tamilmel sa Germany? Kakapal ng mukha ninyo. Tapos yung mga vloggers nyo, punta pa ng Hong Kong, doon all expenses paid daw ni Kibuloy. Tapos yung KOJC ninyo, nag-o-offer ng 20 million rewards para ituro sino yung nag-offer ng 10 million sa police. May 20 million ng KOJC. Pero kayo, na nagrarally sa maisog, gutom at naghihirap, di ba sinungaling lang? Ngayon nabusisi siya. Magkano ang gastos ng taxpayers dyan sa 433 niya na security mula 2022, 2 years, 2024. $500 million pesos. $500 million. Kada buwan, gumagastos siya ng almost 21 billion pesos. And that is a hard-earned taxpayers' money. Ang ika nga ng niga doon, baka ilang paaralan nang naipatayo dyan, ilang mga school supplies na ang nabili. 'Di ba? Pero para lang sa kanya, maprotektahan siya. Taxpayers spent $500 million pesos for 2 years. Average of $250,000 o $250,000, tama ba? $250,000. 250 million every year. Kasi 2 years, 500 million eh. Nakita mo yan? Kung gaano siya kagastador. Ayun ba'y sinasabi niyong mahirap? Walang pakialam. Tapos kung manisi kayo, walang ginagawang presidente, magtrabaho ka, adik ka, di ba? Ganun lang. Ngayon, ano sabi dito ng AFP? Pinatunayan lang ng AFP. GMA News Online, AFP, dedicated 400 personnel for BP Sara Security. Ayan po yung sabi ng spokesperson na si Colonel Padilla. AFP lang yan, AFP. Kung kwekwentahin nyo, ilan talaga yung kapulisan, yung PNP? Sabi niya 75. Pero actually 106 lahat 75 plus 31. 106 plus 400, meron siyang 500. Isang batalyon talaga mga kababayan. Ilang army truck ang meron dyan sa isang batalyon? How many soldiers can fit in one army truck? Sabihin nyo 20. Ang dami niyan. Ilang truck yan? Ganon nyo babantayan ang Vice President? Napakahalaga naman niya compared to the President Marcos. Sabi nga ni Remulla, mas marami pa siyang security kaysa sa Pangulo. Something special with her because she's Duterte? What the fuck is that? Diba? Biruin mo, lahat na lang binibigay sa'yo. Tapos tampururot ka, hindi na ibigay kasi na pagkasunduan namin. Anong gusto mo, DND ka? Term sharing kay Gibo Chodoro? Di naman pwede yun kasi nakita namin ang iyong pananaw sa West Philippine Sea. Buti sana kung nagsasalita ka na ikinundin na mo ang mga panghaharas, pangbubuli ng mga inchik sa ating kasundaluhan during Rory mission sa mga mangingisda natin, baka suportahan ka pa namin. Pero yung pananatili mong PP, pagdating sa pambubuli ng Chekwa sa West Philippine Sea, wala So therefore, isipin namin? Di Manchurian candidate ka ng China, you cannot even condemn them. There's no condemnation. Even the slightest, ni katiting wala.
Even sa Pogo ng mga Chinese, wala talaga mga kababayan. So, paano ka namin susuportahan? Tapos, you want to become a commander-in-chief? Gusto niyong pabagsakin ng Pangulong Marcos dahil nag-a-addict? Weh! Kupal pala kayo eh. Wala nga kayo mapatunayan na adik ang Pangulo, naglalabas lang kayo ng inyong naratiba. Kasi yan ang gawain ni Digong. Ang mag-implanta ng ebidensya, ang mag-implanta ng naratiba. You are worse sa mga progressive group. You are animals. Yung alam nyo yung mga mga werewolf na talagang gutom na, yung hindi mo pinakain ng isang buwan, tapos nung release mo, they will devour everything na madaanan nila. Ganun po yan eh. Pero itong ginagawa ng mga Duterte at Kibuloy, hindi po umiepekto. Alam po ng taong bayan kung sino nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Di ba? Eh wala mapatunayan si Duterte. Puro patwitams lang sa interview eh. Ha? Sa kanyang sariling pera ba yung mga ginagastos niya? Hindi rin naman. Hindi mo rin pera yan. Kung makapagsalita ang mga followers mo, hindi mo pera yan. Sabi sa Congress kay Marcos. Pero ikaw, ganun din naman, di ba? Bawat kilos mo, pera ng taong bayan. Magkano sahod mo? Kung pwede nga kayo yung evaluation, wala na. Tanggal ka na sa trabaho. Dito, pinatunayan lang ng AFP. Sobra pa rin. May 400 ka pa rin AFP. Dedicated, Dedicated yan. Di na nahiya dito. Nakakahiya itong baboy na ito. No? Grabe, sa paggastos. So, ayan, may tumawag na naman. Naistorbo na naman ng ating train of thought. Okay? So, dito, sabi lang dito ni spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, around 400 plus. 400 plus. So, ibig sabihin, more than 400. Baka 499. Ayun na yung maximum ng 400 eh. Plus pa yung tira in terms of AFP personnel. So, mga galing sa armed forces, hindi po galing sa PNP. She added that since the Vice President Security and Protection Group has been placed under the PSC, the deployment will depend on Security Task Action Group. Every STAG, yung Security Task Action Group, commander will lay down their cards on their requirements, personnel-wise, augmentation-wise, and because it's under PSC now, nagbabari na siya per the level of engagement. Siyempre naman, kung hindi naman high-threat area, siyempre less. Pero pag high-threat area, marami. Pero ang dedicated, 400 plus, ang dami pa rin. Yung 400 was from BPSG. But under na kasi ngayon siya ng PSC, so that 400 was dedicated for the Vice President. Ganun pa rin. Binago nyo lang ang pangalan. Pero 400 plus pa rin. Marami kasi yan and there are security entitlements for them. Tignan mo naman. Gusto niya, kunin niya pa rin yung 106. Gusto niya talaga 500. So how much you gonna spend for that sa yearly budget? Nakikita nyo? Vice President ka lang, hindi ka presidente. Pero ang gusto mo, more, walang kabusugan. Puta kaya naman pala, Ang kaya pala, baboy. Di ba? Meron tayong close-in security. So it depends din for every engagement. Pero ang dito, dedicated 400 sa dami nun. Di ba? For Padilla, the security for Duterte is enough. Para daw po kay Colonel Padilla, yung security nitong si Tamilmil ay enough na, sapat na. Maski na wala pa yung PNP, maski na pinull out na, nirecall na ng PNP yung mga personnel nila. Suffice to say, that will be enough because it needs be, for example, there will be a big engagement that are involved, let's say rally. Nag-request lang din sila. At kung hindi rin kayang suporta ng PSC for a rally, we usually do augmentation. Tingnan nyo, dinadagdagan pa. Grabe naman, no? Anak ng putya. Ano pa ang sabi ng PMP, ng AFP, Ang sabi dito ng AFP, sa balita ng TNT, yung sinasabi ni Tamilmil na meron daw mga threat sa buhay niya, sabi ni Amy, may threat daw sa buhay niya, si Bato may threat o whatever. Laging may threat. Kasalanan niya. Di ba? Pinasok mo yan.
Lahat naman ng politiko, no? Lahat. Malamang may threat sa buhay nila. So ikaw kakaiba ka? Dahil ikaw ay BP? Paano yung presidente? Hindi naman nagrereklamo, ikaw lang. Wala nagrereklamo ng security, siya lang. 'Di ba? Marami nga ring tinanggalan ng security ang mga pulisan. Ang sabi nga ni Colonel Jim Fajardo, for re-education. Yung parang ulit yung training nila. 'Di ba? Iti-train sila ganyan, isang buwan o ilang linggo. 'Di ba? Tama mali. At huwag mong sasabing hindi kayo nakausap. Ayun ang sabi ni Marbil, kinausap kayo. Sinungaling ka eh. 'Di ba? Biruin mo, nagrereklamo ka na ikaw ang tinanggalan. Sabi nga lahat nila, yung mga congressman, sila Dong Gonzales, si Ace Barbers, sila nga, dalawa lang ang security nila, ikaw, 500! Di ba sa bagay, ang 500 nga, mukha ng demonyo pera ng demonyo yun Kulang na lang dito, si Tamilmil ay maging demonyo! Ano ang sabi ng AFP? AFP, walang na-monitor na banta sa buhay ni BP Sara. Wala. Tapos sino nagsabing may banta sa buhay niya? Yung mga sip-sip na kaalyado niya. Diba? Ayan ang sabi. Sa Abante TNT, walang banta o walang threat sa buhay mo. Wala silang namomonitor. Kaya guni-guni mo lang yan. Pero sa akin po, lahat po lang ng politiko, may mga threat sa buhay nila yan. No? Pero dito, pinatunayan ng AFP. Walang na-monitor na banta sa buhay ni BP Sara. Pero hindi tatanggalin yung kanyang dedicated na 400 AFP personnel. Diba? Tinanggalan ka lang ng 31, nag-iingay ka na. Para kang bata talaga na inagawan ng kindi. Pambihira naman mo. Sobrang spoiled brat, mga kababayan. Ngayon, ang sabi pa ni Bato, dun sa PMP chief kay Marbil, let her choose her police escort. Kita nyo? Spoiled brat talaga. Yung pang ibang tao ang nagbo-voice out para sa kanya. Wala talaga. Wala kang maasahan dito sa babaeng ito. Tapos gagawin yung leader. Good luck. Good luck, Philippines. Unang-una mawawala ang West Philippines. Tuluyan ang mawawala ang West Philippines Sea. No? Talagang ipamimigay yan. Tuwang-tuwa na naman si Digong. Bilyon na naman! Kita na naman! Tayo na naman! Sige, tuluyang ligaya ng mga inchik! Ayan po yan. Ngayon, nagsalita si Marbil, mga kababayan. May sinabi po si General Marbil ng PNP Chief. Sabi niya dito, on the removal of 75 caps out of the 106. Tingnan mo, sinungaling. Dun sa kanyang unang letter, 75 lang. Yung pala, hindi niya sabi niya totoo na meron siyang 106. Diba? Wala pong political pressure. Wala po kaming tinanggalan. Wala po siyang threat. Sabi ng AFP, walang na-monitor na threat. Sabi ng PNP, wala siyang threat. Ano pinagsasabi ng mga kakampi ninyo? Ikaw, Amy Marcos. Dahil marami siyang kaaway, kasalanan niya yun. Diba? Tapos, iaano nyo ang PMP, iaano nyo ang AFP, ibuburden nyo sila, ibuburden nyo ang taong bayan para dagdagan lalo ang kanyang security escort. More tao, more pera. Kulang pa ba? Kulang ba talaga? Bakit kinakailangan? Tapos nang hihingi ng 2.037 billion pesos para sa kanyang opisina lang OBP lang yun. Wala na siya sa DepEd saka sa NTF-ELCAC. Justifiable ba? Nabigyan siya ng 2.037 billion pesos? Sobra-sobra, mga kababayan. Kaya dapat yan sa budget hearing ng OBP, wag kayong mga congressman, wala na, tanggalin na yung parliamentary courtesy. Nasa constitution ba yan? Is it on the constitution o nasa libro nyo lang yan? Tanggalin yan. Di ba? Grabe yung sabi pa, she is being loved by our people. Can I make it clear? Ang naiwan po sa kanya ay 358 AFP personnel. Naiwan. Di ba? 75 lang. Kung intuhin din nyo yan, 75. Ang sabi naman ng AFP, 400. Di ba? At least marami pa rin. So, anong inangaw-ngaw niya?
Ano, takot na takot ka pala sa buhay mo. Tapos magsasalita ka dun sa open letter mo ng kaya mo magtrabaho nang walang security. Ibig sabihin, hindi ka takot dyan. Di ba? Ibig sabihin, nagsisinungaling ang kampo mo. Yung mga followers mo. Ikaw, nagsabi ka, kaya mo magtrabaho maski na walang security. Tapos sasabihin ng mga kaalyado mo, may threat sa buhay niya. Ganon. Nakakuha niya ibig ko sabihin? Mga sinungaling lang eh. Ano kayang gagawin ngayon dito nitong si Tamilmil dahil nagsalita ulit si Marbil? Kasi sabi niya doon, kaya siya gumawa ng open letter, nakakarami ka na. Nakatatlong interview ka na. Eh siya, wala kasi nag-i-interview sa kanya eh. Tingnan nyo, nainggit pa ang gaga. Para lang mabaling yung atensyon kay Marbil, nagsulat-sulat siya. O, gusto mo palang ma-interview, gusto mo magsalita, ba't ka nagsulat ng 4-page open letter? Di ba? Kuha nyo? Ang tapo mong magsalita sa letter. Eh, bakit hindi mo sabihin yan sa mukha ni Marbil? Di ba? Ano gagawin mo dyan? Nagsalita ulit si General. O, lalabas na naman siya ng statement. Pero ngayon, pinapalagan sila. Ayun ang gusto kong ipunto sa inyo. Pinapalagan sila ngayon. Lalong-lalo na yung PRO 11 Police Director pumapalag sa kanyang kapatid. O, kasi ganyan po ang Duterte. Pag nagpa-intimidate ka sa salita nila, wala, talo ka. Parang yung sinasabi ko nga sa inyo eh, yung dyan sa mga sa kanto-kanto lang, pag nag-intimidate ka, ibubuli ka ng ibubuli. O ngayon, labanan nyo, put them to their proper place too. Na wala nang naniniwala sa inyo, di ba sa survey nga ng SWS Bagsak, Okta Research ba yun? Bagsak kayo. Bagsak kayo dahil sa kagaguhan ninyo. Ha? O, kaya yan mga kababayan, si Tamilmil, malamang yan, baka magsalita na naman kay Marbil yan. O baka tatahimik na lang siya. Baka na-advise yan, tahimik ka na lang. Marami pa naman, tinan mo, nahuli ka tuloy. Na gastador ka, naglulustay ka lang ng pera ng taong bayan dahil sa sarili mong security. Mas marami ka pang security kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba napahiya siya? Nilabas niya lang yung ano niya, yung kagagahan niya, kababuyan niya. Okay? O kayo, ano masasabi nyo dyan, no? Punta naman tayo dito sa isang to. Video na lang mga kababayan, no? Ito, ito, yan. Sino yan, ha? 43 seconds lang to. Hiningi ko po dun sa mga kapwa natin vloggers. Thank you, mga brad and sisters, ha? Okay, ito po. Alam mo yun, meron nga yan eh, nasa internet, meron pa doon na gumagawa ng mga account ko. Actually, nalaman namin. Nalaman namin kasi pina-NBA naman namin dati. Hindi ko lang talaga pinatulan kasi kapalapit sa kanya. Yeah. Pinakiusapan ako na wag mo nang gawin kasi parang ayaan mo na lang. So just imagine that. Tapos napahamak din yung mga anak ko. I'm doing this for my children eh. Yeah. I'm doing this for my kids. I don't care about them. Kasi it seems like the way they do it, wala silang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, really? What else do you do? Di ba? Yeah. Really? So, I mean, even the Marcoses, the kids? You can, really? Pa-hair follicle test rin po. Really? Opo. O yan na. Binanggit niya. Tinanong siya. Kasi daw, ang ano niya, putol yan eh. Kasi ang sabi niya, ang sigurong inaano nito, ginawan siya ng mga fake account, pina-MBI nila. Tapos may kumausap daw sa kanya na, okay, bayaan mo na lang ganito. Ngayon, pinaglalaban niya daw para sa anak niya. Hindi niya masabi na kasalanan ng Marcos yun. Mamaya malalaman ninyo sa isang video. Ha? Pero yung matindi dito, the allegation. Nagtanim na naman sila ng naratiba na wala silang pakialam. Even they let their kids do drugs. Tanong nung isa, even the Marcoses? Oo. Naintindihan niya ba? Bigla siyang sumagot. Naintindihan niya ba yung tanong, even the Marcoses? Nung narinig kasi yung babae dyan sa gilid niya, na hinahayaan lang daw na nagda-drugs ng yung mga magulang yung anak nila. Ang sagot niya kagad, yeah. Even the Marcoses, yeah. Nasaan ang ebidensya? Sa tingin ninyo, yung tatlong anak ni PBBM at ni Ninang Lisa, si Sandro, si Simon, at si Bini, nag-a-addict? Si Congressman Sandro, tumira, nakita niya?
Yung dalawa, nakita niyang tumira? Kasi, tinanong siya, even the Marcoses, ibig sabihin, pinababayaan lang nung mag-asawa na, oy, kayong tatlo, halika dito, mag-pot session tayo. Sa palagay ninyo, kayo mga magulang, will you advise your kids to do those things? Na humitit ng pinagbabawal na gamot? Anong ina-advise ng mga magulang? Nak, wag yan. Huwag kang gaganyan. Kung matino kang magulang. Sa tingin nyo, hindi matinong magulang yung first couple natin? Based dito sa sa sagot niya, ha? Kasi yung tanong nung isa, very malicious, even the Marcoses. Wala man lang follow-up question na nakita mo mismo. Yung tatlong anak humihitit. Ganon. Generalize niya eh. Di ba? Paano mo nalaman na ganon mo kakilala ang Marcoses? Sabi nga ni Attorney Claire, kasi nakasubaybay ako kay Attorney Claire, yung batas by Attorney Claire, sabi niya, evidentiary. Pakita ka ng ebidensya. Yun ang labanan dito. Yang mga pinagsasabi mong, sabi mong by experience, I can tell that too. But to prove your point, to prove your experience, lahat ng lumalabas dyan sa bibig mo, ipakitaan mo ng ebidensya. Nakita ko si Sandro Marcos humihitit, in-encourage ng nanay-tatay niya. Ito po ebidensya. Wala eh. You already destroyed their character, implanting a narrative. Tignan nyo, tuwang-tuwa yung dalawa dyan, no, na nakakapakinig. Pinasok mo yan. Dapat alam mong lusutan yan. Nagpapagamit ka. Because of what? Ito mga kababayan. Nakita nyo, no? Paano niya minasama ang Marcoses? Kasi daw, magbabarkada daw sila. Sino bang kasama niyan? Yung jowa niya o whatever. Kasi mga mayayaman. O, eto. Tingnan nyo to. May sosoplak sa kanya dito, mga kababayan. O, salamat po sa nagbigay sa atin, ha? O, 3 minutes mahigit ito. Panoorin nyo ng buo, ha? Kaya ako may mensahe ako kay Kati. Kat, ikwento mo kung ano yung totoo. Alam ko nag-aaway kayo ni Tony Boy. Nag-aaway kayo ni Manong Tony. O, di ba? Pero hindi niya naman kinuha yung bahay sa Ayala sa'yo. O, Ayala Alabang. O, di ba? Si Manong Tony ba nagbawi sa'yo ng bahay sa Ayala? Talagang ibakas si Margie. Hindi naman siguro si Manong Tony. O. Di ba, Kat? Alam ko, Kat, ang target mo dyan una-una na wasakin, si Manong Tony. Siya ang iyong target. Collateral damage lang si BBM. Since na taga Davao ka, at ang iyong acquaintances sa mga DDS at maisog, eh siyempre sobrang lalim. Di ba, Kat? Di ba? Eh, lalo na yung grupo mo sa GCI. O, di ba? Eh, karamihan nun, mga kaklase ni Inday Sara yun. Si Nip, di ba? Kaklase ni Inday Sara. O. Eh, very close ka doon kay Nip. O, sino pa? Gusto mo pangalanan ko isa-isa? O. In so many instances, we're together in the White House of Manong Tony Boy. Di ba? Okay? Anyway, yung lugar is part of Dakudao pa yan. Area, di ba? Nag-host kayo ng party madalas. Ini-invite nyo kami. Oh. So, I know the story. Huwag ka magpagamit ka. Sarap-sarap na ng buhay mo, ang laki-laki naman ang napakinabangan mo kay Manong Tony. Huwag na ganun, tama na yun. Oo. Kung naghiwalay kayo at ayaw niya na, eh, siguro, nagising siya sa katotohanan na kailangan niya talaga balikan si Margie, di ba? May mga anak sila eh. Wala naman kayong anak ni Manong Tony.
Huwag mo nang anuhin yung cut. Ako. Huwag kang magpapagamit sa politika, cut. No? Magkakaibigan tayo. Ako, this is friendly advice. Huwag kang magpapagamit yan. Masisira ka dyan. Tahimik na buhay mo, ang sarap na buhay mo, huwag mo nang sirain yan. Mahalin mo na lang yan yung bagong partner mo. Pag-alaya, sobra. Alam mo, cut, ang galing mo kasi magmahal, di ba? Oo, di ba? Ikaw naman mismo sabi mo, tanga ka sa pagmamahal. Sa totoo lang, kat, ang galing mo magmahal eh. Maganda ka, magaling ka magmahal. Pag nagmahal ka, all out eh. Di ba? Sinisigaw mo pa nung kat. Dinig na dinig ng dalawang tainga ko, sa harapan ko pa, sinisigaw mo. Yung medyo, alam mo na, di ba? Pagka nagsasyat yung tao, di ba? Naggumaganyan ba, di ba, kat? Anong sigaw mo? Oh, matindi yung sigaw mo, kat, noon. Nangingiti nga ako eh. Sabi ko, sana lahat ng babae katulad mo. Di ba? May sigaw ka noon eh. Tungkol kay Manong Tony Boy. Di ba, kat? Hindi ko na lang sabihin dito kasi personal na yung kat. Oh, pero tungkol yun sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya sabi ko, grabe. O yan po, mga kababayan, ano? So, ito pong lalaki na ito, siguro, ganyan na siya. No? Nakikiusap siya. Kilala siguro siya nung cat. Sino ba yun? Cat? Yung babae. Dun sa kanina, yung unang video. No? Anong pinupunto natin dito, mga kababayan? Collateral damage ang first couple dahil sa galit niya dun sa ex-jowa niya na kaibigan daw ng Pangulo. Dahil malaking pangalan na ang first couple. Kaya idawit. Ang tawag dyan, a woman scorn. A lover scorn. Nandadamay lang. O ngayon, anong sabi ng lalaki? Lumabas ka na dyan. Masisira ka dyan. Sira na nga po siya. Sabi pa nung lalaki, wala naman daw palang anak yung ex niya sa kanya. Ang sabi ng iba, 5 ang anak niya sa tatlo sa tatlong lalaki. Oh. Collateral damage ang Pangulo at ang First Lady na wala namang kinalaman sa away nilang dalawa, idinawit. Nakita nyo? At nagpapagamit siya ngayon dito. For what? Sabi ng lalaki, maganda na buhay mo. Bakit ka sasabak dito sa magulo at maduming mundo ng politika? At what cost? What do you want? Para sa bayan? No! No! Hindi para sa bayan. Para sa sarili mo. Gusto mong may makuha. Iniisip mo pag napatalsik ang Marcos, makakapwesto ka. Kasi bakit? Taga Davao eh. Di ba? Yung mga classmate ni Sara Duterte, kasama niya. Malaki affiliation niya sa Duterte. Tapos nung sinasabi niya, dun sa magkausap sila ni Bukeke, yung sinungaling dito, na hindi daw siya pro-Sara. Pero nung makitaan mo ng picture, nakadamit ng hugpong. Katabi si Duterte, yung tatay, saka yung isang lalaki. So wala daw. 'Di ba? Gago. Sinong lolokohin mo? Di ano ka din? Sinungaling. Ano, for fame? For fame? Putang ina mo. 'Di ba? Kaya dapat lang kamura-mura ka. Dahil lang sa away nyo ng ex mo, dinadamay mo ang first couple. Pasalamat ka. Hindi nagdidemanda, hindi lumalaban ng dirty politics, no? O mudslinging ang Marcoses. Hinahayaan lang kayo, no? Bakit? Kasi alam naman ng taong bayan kung gaano kayo kababoy, kung gaano kayo kadumi. Wala kang credibility, wala kang mapakitang ebidensya na ang first couple at yung 3 anak nila ay nagchochongki. Hindi mo mapakita sa amin na tinuruan ng mag-asawa na suminghot ng pinagbabawal na gamot o gumamit yung mga anak nila. Tingnan mo nga, kayo nga mga kababayan, tingnan nyo yung 3 anak. Ayun ba, yung chumochongki? Ina, baka kayo nga ang chumochongki kasi wala nang katinuan ng pag-uutak ninyo eh. Lahat na lang, wala na kayong maisip na maibatong
naratiba, kundi chonky. Putang ina, chonkiin nyo sarili ninyo. Ba't di na lang kayo umalis ng Pilipinas? Kayo pa ang contributor ng pagbagsak lalo ng piyona ninyo. Walang-wala na po kayo. Basura kayo, basura. Sa imburnal dapat kayo, mga walang hiya. Kita nyo, oh. Ha? Ito, oh. Hindi niya inaano ang Marcos, pero sinasabi niya, umalis ka na dyan, Kat. Okay naman pala ang buhay mo. Asikasuhin mo na lang yung ano mo, bagong kinakasama mo. Asikasuhin mo na lang buhay mo, huwag kang magpagamit sa mga yan. Ayun, sabi ng lalaki, oh. Di ba malinaw? Oh. Ano ang purpose mo? Ha? Magpagamit. Morales 2.0, wala kang kapupuntahan, lalo ka lang kamumuhian. Gago, nagkamali ka ng kinampihan, bitch. Okay? O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.